Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao. Wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU. Mambubulahaw na naman sa inyo bago po kayo matulog upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para po sa gabing ito, patungkol nga po rito sa isa pong gamit ni Paula, hindi lang pala isa, kundi tatlong gamit ni Paula Avellino na spotted po sa place ni Chinita Princess. Grabe naman nga yun. Na talagang napaka na po, tibay at napakalakas na patunay. Nagsusumigaw na talaga ang katotohanan. Huy, grabehan. Pero bago po ang lahat sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na po natin yan. And unahin natin pag-usapan po ngayong gabi ang tungkol sa mga hashtag and trends ngayon sa X na kung saan na ba'y grabe na mamakyaw na naman po kina Kim and Paolo. So, trending nationwide ang hashtag The Alibi, ang buong katotohanan. Hashtag Kim Chiu and Paula Avellino trending in Philippines. Siyempre, hashtag Paula Avellino, ang hashtag Kim Chiu and ang Kim Pao trending din po in the Philippines. Siyempre, sa today's news, trending rin po ang Kim Pao fans rally for the Alibi Free TV premiere. Grabe, no? Bilangin nyo yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hashtags, 6 topics pinag-uusapan sa social media. Ganyan kalakas sina Kim and Paolo. Dumadagundong talaga. At talagang nagwawala sa X ang mga fans. Totoo po yan. 'Di ba? And syempre, ang atin pong kagustuhan na ma-air sa Free TV. Huwag kayong mag-alala. Kasi lalatag na po sa Free TV ang The Alibi. Kapit lang po. Ay, kapit talaga. So rin po natin yan. Mapapanood din po natin. This 2026 sure na yan. Anyway, dumako naman po tayo sa mga comments natin mga Kim Pao hinggil sa mga previous update natin. Bilang po sa salamat sa walang sawang pagsuporta. So first comment natin ngayong gabi ay mula kay Ma'am Remy Ramos. Sabi niya rito, hello dears, Gandara po, okay, magkakamali. It is good to forgive a sister who has done a big wrong, but very hard to forget and trust again. Totoo po yan. Kim worked so hard for 20 years to achieve and acquire all that she has now. Yung mga nalustay ay hindi na may babalik pa sa kanya. Dapat wala namang mapagkukunan ang sister kundi kay Kim din. Sana patirahin na lang sa ibang house but not in the same house with Kim. Pwede naman magkita na lang on occasions. There are so many treasure items in her house na pwedeng mawala at pagkaperahan. Kung it happened na minsan, pwede ulit maulit yon. Kaya masama man sabihin, Kim should never magtiwala ka ulit. Baka it might create a rift with you and Paolo kung mangyayari ulit ang kalokohan. Perhaps Kim and Paolo, assuming they are now married, should work together and guard your resources. Signatories on your accounts should be limited to husband and wife only. Seek guidance from the God as He is the source of all wisdom. Naniniwala naman po ako na natuto na po si Chinita Princess at talagang
mayroon na talagang trust issues, kaya mahihirapan na talagang maibalik natin lakam yung trust ni Kim sa kanya. So, hindi na siguro natin kailangan pang idikta kung ano yung mga dapat gawin ni Kim kung sakaling mapatawad nga niya at totoo ang chikang nagkapatawaran na sila't bumalik sa bahay ni Chinita Princess sa Cebu. Para sa Cebu nga ba o sa Quezon City? Si Ate Lakam. Well, kahit saan man pong lugar. Basta, kung magkasama ulit sila sa isang bahay, naniniwala ako na si Kim alam na niya kung ano yung dapat po niyang gawin. Kaya nga may trust issue na yan di ba? And grabe din yung yung saludo ko kay Chinita Princess. Grabe yung paghanga ko sa kanyang kabutihan. Grabe, hindi biro yun nangyari po sa kanilang dalawang magkapatid. Pero bukas po ang puso ni Chinita Princess para tanggapin ulit si Ate Lakam. Anyway, sabi niya dito, edit na doon sa, mula kay Ma'am Edit na doon sa naman yung next comment natin. Hello, Gandara, good eve. Ano daw? Si Sian Lim ang mag-direct. Nakakatawa. Hoy, Sian, pwede bang mag-out ka na? Ano sa tingin mo? Hindi marunong si Pao mag-direct? To Sian Lim, tumahimik ka na. Huwag ka nang makisawsaw sa Kim Pao. Ayaw namin yun. Hindi ka namin kailangan. Maraming director dyan. Kung mayroon man, si Pao na lang. Diyos ko, Lord, maghanap ka na lang ng iba. Kasi may isang project na idinirect mo, anong nangyari? Nilangaw ang movie na idinirect mo. Walang nanood. Kaya stop na, okay? Nagbigay ka ng gulo sa Kim Pao. Ayun kasi, tinanong-tanong pa kasi si Sian, pwede ba kung ipopromote niya siya, huwag nyo nang idikit kay Kim Chu or sa Kim Pao? Pwede ba yun? Pakiusap lang. Kung naniniwala kayong may future talaga itong si Sian, i-push nyo na lang sariling sikap. Huwag lang idikit pa kay Chinita Princess. Kasi yung interview na yung para i-promote na may bago siyang project, ganito, direct ganyan. Pero bakit ginawit na naman si Kim? Sana next time wala nang ganyan. Hindi na po madawit pa ang name ni Chinita Princess to promote him. Tabi naman dito ni Madam Dedalita Caniete. Magandang gabi. Nako, sana fake news ito kasi pag sugarol ka, ay hindi na mawawala sa dugo mo. Marami pa siyang may bebentang gamit ni Kimi sa bahay kapag totoo ito. Okay lang na magkakaayos sila, basta huwag lang pababalikin sa bahay niya kasi panoorin niya kahit punuin pa niya ng CCTV ang bahay niya, makakalusot pa rin basta adik ka ng sugarol. Ito ay sa akin lang kasi nangyari na sa akin yan noon. Well, depende kung anong desisyon nilang dalawa ni Paolo. I'm sure humingi naman ng payo si Kimi bago mag-desisyon. And syempre, diba, naniniwala ako, experience is the best teacher. Paniguradong natuto na po ng so hard talaga si Kim Chu. Natutunan na po niya ang kanyang leksyon. Kaya fake news man o totoo na magkaayos na ulit sila, nasa isang bahay na ulit, si Ate Lakam and si Kim, magtiwala na lang po tayo kay Kim. Kasi siguro, kapag pangalawang beses nangyari ulit yan, nako Kim, asahan mo, katok na. Marami nang kakatok sa ulo mo. Kukutusan ka na talaga kasi dapat matuto ka na talagang tunay at matauhan. Kahit pa kapatid mo yan, alam namin kapatid, pero wag kang magpapaabuso. Diba? Sabi nga ni Mama Nedelita, naku, kahit punuin mo ng CCTV, kung talagang sugarol ay sugarol yan. Baka magpahinga lang yan, 1 taon, pero babalik at babalik yan sa dating gawin. Mangangati.
Well, agree din ako doon. Pero tiwala na lang ako sa desisyon ni Chinita Princess. Anyway, dumako naman tayo dito sa latest update natin na kung saan after Thailand, agad-agad nga daw pong pinuntahan ni Chinita Princess si Paolo Avellino. Grabe, na-miss ang isa't isa. Si Pao, na-miss daw po agad si Chinita Princess. Kaya magkasama po sila after Thailand. And eto nga, dito po sa workout ni Chinita Princess, kita po ang tatlong bagay sa background ni na Chinita. So, well, sa reels to ni Kimi, no? Nakita po habang nag-workout siya yung tatlong gamit ni Pao. Ang towel, ang tumbler, and ang phone, katabi po ng tumbler ni Chinita Princess. Nakikita niyo po yan, yung black phone, black tumbler, and yung blue towel. Magagamit yan ni Paolo Avellino. Na isa lang po ang ibig sabihin na magkasama silang dalawa. Grabe naman nga ang mga mata ng Kim Pao fans. Ay talagang walang maitatago sina Kim and Paolo. Kahit reflection lang yan, talagang mabubuking at mabubuking sila. Anyway, hanggang dito lang po muna yung ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinig. And kita-kits po muli sa mga susunod nating chika. Maraming po salamat.